Baka nakakalimutan na ho ninyo itong issue kay Joseph C. Oy! Oo nga, no? Dami na issue, di ba? Oo. Natabunan na ho ng Natabunan natabunan. yan eh. Pero si Senator Risa Ontiveros ba may bago raw ho mga pasabog, panibagong pasabog na inilabas hinggil nga ho dito sa issue kay Joseph C. mga kabrigada. Di ba na-release na yon? Oo, di ba kasi pinayagan siya ng court, di ba? Hindi, ang naalala ko, Brigada Gabs, may order yung korte na palabasin. Pero, parang hindi pa pinalabas ng immigration. Alamin nga natin yung update dyan, mga kabrigada. Tapos doon nahinto na yung update. Oh, nakalimutan na. Di ba? Oh. Ano kaya itong panibagong pasabog na ito ni Senadora Risa Ontiveros? Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Live report! Brigada Gab, Brigada Abs, muli nga nag-privilege speech si Senadora Risa Hontiveros sa Senado para nga sa pangatlong pagkakataon upang banggitin ang mga bagong impormasyon na kanilang nalaman tungkol nga sa negosyanteng si Joseph C. Ayon kay Hontiveros, isa sa mga nakakaalarmang impormasyon na kanilang natanggap ay ang pagkakaroon din daw ng dual citizenship ng anak ni Sina si Johnson Chua C. sa Filipino passport at Johnson Kai Chen naman sa Chinese passport nito. Alam po natin ang kanyang anak na si Johnson Kai Chen na may 2 passport. Tignan niyo po ito. May valid Chinese passport hanggang 2031 sa pangalan na Johnson Kai Chen at may valid Filipino passport hanggang 2030 sa pangalan na Johnson Chua C. Dagdag pa, ang mga kasinungalingan niya sa kanyang nationality ay lumitaw rin sa mga dokumento ng kanyang anak. Tignan naman po natin ng side by side ang kanyang birth certificates. Sa isang birth certificate, yung mismong birth certificate niya nung kanyang kapanganakan and registered on time or in 1995, pinanganak siya sa Chinese General Hospital at ang tatay niya, si Chen Zhenzong, take note, Chinese nationality. At ang nanay niya ay si Bao Han Kai, alias Pauline Chua Chen, citizenship Chinese. Ngunit, may isa pa siyang birth certificate. Acquired via late registration daw. Registered lang noong 2014. At ang kanyang tatay dito ay si Joseph Kue C., Filipino citizen, at ang nanay ay si Pauline Kai Chua, Chinese citizen. Sa makatuwid, Johnson Kai Chen or Johnson C. has 2 passports, isang Chinese at isang Filipino, and 2 birth certificates. Aba, dinaig pa niya si Alice Guo. Pa nga sa Senadora sa kanyang pagkakaalala, hindi pwede ang mga ganitong dual citizenship bagamat posible raw itong magawa kung may basbas nga ng Chinese Communist Party. Samantala maliban dito, ang mas nakakabahala pa raw na nalaman nila ay dumating umano sa Pilipinas noong July 2019 ang di umano'y kriminal na finiture ng Al Jazeera sa kanyang 3-year-long documentary. Noong isang araw lang, nilabas ng Al Jazeera ang kanilang 3-year-long documentary tungkol sa isang alleged criminal na iniimpluwensyahan ang politika at halalan sa Paraguay. Ang niyayabang niya, hawak niya ang maraming opisyal ng bansa. Binabayaran at sinusulsulan daw ang mga high-level na politiko ng Paraguay para sumunod sa Beijing. Kaugnay nga nito ay giniti ang Hontiveros na dapat lang usigin ng bansa ang mga ganitong panlilinlang sa citizenship lalo na nga kung matagal na raw itong itinatago. Brigada Gab, Brigada Abs. So ano plano? May ipatatawag na naman, Brigadaan? Ngayon, so far na Brigada Abs, wala pang sinasabi kasi kung last time matatandaan nyo, sinabi ni Sen. Risa na magkakaroon nga ng investigation, particularly dito nga sa pagkakakilanlan ni Joseph C. Pero hanggang sa ngayon kasi wala pang update kung meron ng resolusyon. Pero dun sa pagkakatanda ko, wala pang pinafile na reso eh. At the same time, wala pa siyang sinasabi kung kailan at ano yung mangyayari. Pero ang sinabi niya dun sa huli nga ng kanyang privilege speech is talaga daw na tututukan nila itong mismong ano natin, no, kumbaga yung
pagprotekta natin sa soberanya natin. Lalo na laban dito sa mga tinatawag nga niya na mga espiya na baka mamaya may mga pinaplanta na raw dito sa Pilipinas. Aha. Yung tingin natin dyan, baliwala yung expose na yan kapag ka walang ipitatawag na taga-PSA, walang ipatatawag na local civil registrar, LCR. walang makakasuhan na mga sangkot doon sa allegedly sa itong manipulate ng mga birth certificate. Tama ka doon, Brigada. So actually, nakakalungkot kasi matatandaan natin, nagkaroon na ng hearing before dahil kay Alice Guo. Tapos up until now, nangyayari pa rin pala siya. And parang wala pa tayong masyadong nakikita na talaga namang, katulad ng sinabi mo, na napapanagot. Pero ayun na, Brigada Gapin, Brigada, additional information lang no kay Joseph C. Isa pa nga pala dito sa mga nakitang information nila wala nga dito sa intelligence sources, sinasabi na itong si Joseph C. daw ay sinasabing involved dito sa maling influence and foreign interference or tinatawag nilang MIFI activities. So itong MIFI activities na sinasabi, ito yung mga aktibidad na ginagawa ng mga foreign entities para manipulate o madisrupt nga itong social, political or economic landscape ng Pilipinas. Katulad nga nung sa Al Jazeera na sinasabi kanina na Senrisa na ipinlanta naman doon sa Paraguay para maging kumbaga panggulo, talaga, kumbaga dun sa mismong pang-manipulate dito sa mga social and political mga landscape nila doon. Okay. Sige, so abangan natin yan kasi hanggat wala siyang inumpisang investigasyon dyan, kumbaga ba parang maghihintay lang tayo palagi dito sa mga privileges speeches, partner, Diba? diba? At saka, anong status ni Joseph C? The last time, 7 days ago, may report, Brigada Gabs, na may order ang Court of Appeals sa Bureau of Immigration na i-release si Joseph C. Pero hindi tayo updated kung na-release na ba to sa custody ng Bureau of Immigration. Kasi yung huli nating interview sa immigration, nasa kanila pa rin di ba? Tama ka na, Brigada. Actually, yun din yung nakita ko kanina, naghahanap ako, tinignan ko kung na-release na ba siya. Mas nakita ko nga lang yung sa Court of Appeals nga, pero hindi sinasabi kung talaga bang naka-release na or naglabas lang ba ng order of release. Ito hinahanap ko, meron ang latest dyan, may naka-interview ulit kay Dana Sandoval. Bagamat doon sa order ng Court of Appeals na i-release itong si Joseph C, nandun pa rin daw sa kanilang custody. Ito yung na-publish, partner, sa isang pahayagan, October 1. So, ibig sabihin, hindi pa rin pinakakawalan ng immigration. Sige. Sige. Anyways, ayun yung monitor natin, Brigadaan, kasi hanggat hindi yan inumpisa na imbestigahan sa Senado, puro ganyan pa lang tayo, puro expose, di ba? So, magandang maimbestigahan niya para mapatawag yung LCR, di ba, na mga posible nag-issue ulit ng late registration. Sabi ka ni Senator Risa, kung tutusin, mas malala pa raw to kay Alice Guo kung nagkataon. Parang 2 beses siya ipinanganak, Brigada Gabs. Ipinanganak sa China, ipinanganak sa Pilipinas, kasi 2 birth certificate. Di ba pwede naman na kukuha ka ng Filipino passport pero isa lang yung birth certificate mo, di ba? Correct. Ito, 2 Dalawa. Sabihin dyan, isa siyang reborn. Pinanganak muli. Anyways, sige, abangan natin yan at update mo agad kapag meron ng resolution para maimbestigahan yan sa Senado. Maraming salamat. Maraming salamat, Brigada Gab and Brigada Abs, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.